Macau, and the Philippines. He is also the founder and managing director of HF Travel Services, a growing travel experience committed to building international partnership and delivering excellent travel experiences. Throughout his career, he was empowered individuals and communities through teaching, leadership, and faith-based mentorship. His ability to connect across cultures and inspire transformation has made him a sought-after speaker both locally and internationally. Today, he will be sharing insights that will not only inspire us, but also to empower everyone here to build legacies for OFW Hong Kong to have sustained impact in transforming community leaders. So please welcome Reverend Dr. Jasper Radok Abella. Let's give him a round of applause. Thank you. Maraming salamat. Na Pilipino. Yung hinarap ninyo hindi biro. Because you are having a fight na hindi simple. Alam niyo yan. Pag-uusapan natin ngayong hapon. So, okay naman. Medyo kinakabahan ako kanina kasi po sa Pilipinas, pag ako po'y nakahawak ng microphone, hindi na po siya maalis sa akin. So normally mga 3 hours, 4 hours. So kaya lang may iba tayong mga kasama, so kunin ko na lang ng mga 7 hours. Okay sa inyo. Kaya ayokong umuwi kayo ng alanganin. So I will start this with, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin na hindi na pwedeng bumalik. Tiniis nyo yun for a very deep reason. Kaya nga sabi ko, dito sa Hong Kong, patatagan ng loob. Pero ngayon nalagdagan ko, patatagan ng pananampalataya. Kasi ang pundasyon ng lahat ng bagay ay para tayong lahat ay magkaroon ng sustained impact. Mahalaga ito kasi naalala mo yung kapitbahay mo sa Pilipinas, pag nag-aaway siya, impacto ka, ganyan. Kasi pagka hindi ka talaga nagkaroon ng magandang impacto ka talaga. Yun. Minsan kailangan natin talagang marinig. Hindi yung gusto, kundi yung kailangan nating marinig. Kasi if you will have this impact, I'll tell you, you will having a transformation before going to your community. Ang isang gusto kong huwag mong bibitawan, pamilya mo. Amen. I am a teacher. Maraming mga teachers titulado. Maraming mahuhusay, magagaling. Pataasan ng lihi ay ng ranggo. Tama? Yes. But look at the family na pag-iwanan. So ngayon, I'm sharing this kasi kayo, hindi nyo by, they say, kinailangan ninyong iwanan, pero alam niyo ba na kaya ninyong maging leader pati sa pamilya at ang result nun, community. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Yes. Pumalakpak nga lahat ang wala na. Yan sa inyo. Nakaupo na lang nga kayo, tapos hindi nyo pa binabantayan ang sinasabi. Tapos mamaya pag-uwi nyo, ano yung sinabi ng maliit na tao? Basta maganda. Ano nga? Basta nga, maganda nga eh. Tawa ka na. Yun lang naalala. But I want you to get the important lesson, the topic that we have today, kasi matutunan natin paano ba tayo magkaroon ng sustained impact. Kaya mahalaga din ang sustain kasi tayo mga Pilipino, may kaugalian din yung ningas ugon na tinatawag. Yes. Nung una mong umaten itong taking, nung nagdaliyag ka, o anong community mo dito sa Hong Kong, napakasipag mo nung una. Nung pangalawa ay medyo may papalo-up na yung leader mo. Nung delikado, nung nagsawa ka nang i-follow up, doon ka naman nagsabi, uy, pupunta na ako. Ganun tayo minsan. Okay? So, mga kaibigan, kailangan talaga na una
ay mag-transform yung sarili natin. Kasi sa teacher, mayroon kaming mantra, you can never give what you don't have. Kaya this afternoon, what I am going to share sa inyo ay 3 lang. Lalo, kinabahan ako, syempre, dahil kailangan mabilis, no? Kinausap ko yung ilan dito, talagang sabi ko, hanggang ilang oras ba? Kasi kinakabahan ako eh. Alam ko yung sakit ko, pag nakahawak ko ng mic, hindi na talaga bibitaw. Pero madali lang ako bumitaw. Kapag lahat talaga ay nakangiti na, bibitaw na ako. Kahit hindi ko pa natapos siya. Totoo yan. Kasi alam niyo bakit? Some of you, ang kulang na lang sa inyo, yung talagang magkaroon ng saya o ngiti o joy. Kahit pakitaan pa kayo ng dolyari, saka lang kayo nakakangiti. Pero alam niyo ba na yan ang bagay na nakakalimutan ng marami ang magkaroon ng joy. Yung kahit ba may problema, kailangan, nandyan si Ma'am Joy. Kailangan nandun yun. Kasi, alam mo, that is powerful sa atin. Kapag in spite of what's happening sa iyong surrounding, basta may inner joy kang mayroon, hindi ka halatang walang pera. Tingnan mo yung katabi mo. Kapag itabi mo kanya, malalaman mo yan kung may pera o wala. Subukan mo utangan ngayon. Malalaman mo talaga. Now, I'll go straight. As a teacher, kami, pag nag-lesson, may objectives. Ano ibig sabihin? Meron kailangan alamagan natin ngayong hapon yung resulta pagkatapos ng ating message today. Kaya pala klaro sa inyo, baka mamaya hindi klaro sa inyo na ang hangarin ni Sir Jas ay pagkatapos ng kanyang topic, kailangan na-reach natin yung ating goal. So, anong mga goals natin? Una, pagkatapos natin ay yung katabi mo magbabago na. At least yung katabi mo, di ba? Hindi ikaw. Number 2, dapat yung katabi mo lilipatan ng problema mo. Ibig sabihin, kanina po ito ulit problema. Pangatlo, eto mabangan mo, yung sakit mo lilipat sa kanya. Ito mga ano ko lang sa inyo, pero makukuha niyo mamaya. Alam niyo, sa Palawan ngayon, ang mga naabot na natin, mga politicians, mga vice mayors, mga ano, kasi totoo yun. Akala niyo ganitong nagka-topic-topic lang tayo, but you don't know that there's something happening in you while you are sitting there. Meron nga ako mga nakikinig ganito na umupo. Sabi ko, ma'am, bakit? Lalabas na daw. Kasi hindi nila maintindihan kung anong lalabas. But after the event, they testified na nawala yung sakit nila. Kasi yun lang namimiss mo na nga lang kasi sa buhay mo, yung totoong hagalpak. Kasi wala ka nang ibang pinag-uusapan, yung problema sa anak, sa asawa, problema sa pamilya, problema sa bansa pa natin. So, kailangan mag-gets ninyo na ang kailangan ay payagan mo ngayong hapon si Lord habang nakaupo ka dyan, may gawin siya sa buhay mo. Amen. Totoo yun. Kasi kung wala siyang gagawin, ako pupunta dito. Kasi I knew na yung pagpunta dito, yung mga sacrifice even kayo, tandaan nyo, ayaw magkautang ang Lord sa tao. Ibig sabihin, whatever your sacrifices, anumang sinakripisyo mo ngayong hapon, wala yan sa mangyayari pagkatapos ng event natin today. Ulitin ko, after nito, lahat ng narito, never magiging impacto sa pamilya. Kasi magkakaroon ka ng good impact. And another is, eto, mariremind ka na ikaw pala ay mayaman. Kita mo mga mukha ninyo, hindi mo naman. Kita nyo? Pag sabi mo mayaman, sabi na, alright? Kasi kailangan makuha ninyo na ano ba talagang totoong yaman? Alright? Maalala ninyo, what I'm going to teach you today is just a basic. Hindi ako malalim, yung tinuturo ko hindi malalim. Kasi si Manny Pacquiao naging mahusay sa kanyang field because of doing the basic. And many of us, even the basic, yun ang kinakalimutan natin.
Pero pagka naging mahusay tayo sa basic, your life will never be the same again. You will be empowered Filipino community in Hong Kong. Power. Kasi ang una kong dinatingan nakaraan ay Macau. Actually, yung unang journey ko as OFW. Ako po yung OFW for 10 years. Ako po yung nagturo sa China for 7 years. And 3 years Hong Kong in Macau. Pero kanina sinundo ako, yung joy ko tuwing dumating sa Macau, parang residente ng Hong Kong ang aking saya. Parang hindi kayo natuwa, no? Kahit puro Macau ang nababanggit ko. Hindi kasi mamaya pauwi ako ng Macau. Because what I am trying to drive sa iyo ngayon is, if you have the right thinking or believing, you will have the right living. Yun ang nitidin natin. Kaya nga tinan mo, hawak kamay lahat sa ulo. Dali, kapain. Matigas mo lang, bot. Ikaw ang may sabi niya. Alam mo bakit? God designed this to protect our brain that functions our mind. Because once your mind can conceive something, you can achieve that thing. Kaya kung yung paniniwala mo ay negatibo, huwag kang magtaka. Lahat ng dimalas nasa iyo napunta. Kasi negative ang mind mo. Ang galing mo pa, sinasabi mo pa. Kaya nang narinig ng tainga mo, nag-agree sa mind mo, nangyari sa'yo, sisisihin mo katabi mo. Tama o tama? Ay, tama ka talaga mamaya. Tingnan mo. Nandyan pa ba kayo? Pumalag pa nga lahat ng mga nandyan pa. Bumabantay na, diba? Bumabantay na. Alright? So, the first thing that I want to, ano ba nangyari? Yan. Yung unang bagay na gusto kong makita nyo is, you will be transformed only. First is the identity. Being sa mukas, kaya hindi na kayo nagsisimba kasi sinasabihan ko sa simbahan, huwag niyong gawin ito, gawin niyo ito, huwag niyong gawin ito. Ayun sinabi ni Father na gawin niyo ito, yun ang hindi niyo ginagawa. At yung sinabing huwag gawin, sabi bawal, sabi niyo yun ang masarap na gawin. Because you focus on doing. But the first thing, if you have a good impact in life and be transformed, being first must be settled once and for all. Because if you have the right identity, the greatest, sabi ni Dr. Miles, the greatest crisis in the world today is not political, it's not economic, it's not social, it's a crisis of identity. For example, kayo, tanungin ko kayo, sino ka? Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, sino ka? Anong sagot niya? Alam mo sabi niya? Anong sabi niya? Hindi ako sinuka. Sasabihin, OFW, no. I'm not asking about your work for the current work now, no. Huwag mo sabihin si Mr. Abela, hindi yan, surname mo yan. Hindi mo sasabihin, ako Ilocana, no, hindi yan, ethnic group mo yan. Yung sino ka, yung ikaw talaga ay mahalaga kasi sabi dito, you are not just a domestic helper, caregiver or worker. Your identity is not your occupation. Your origin defines you. You were made in the image of a king. That changes everything about how you carry yourself. The command respect, an OFW who knows their identity does not beg for respect. They carry it naturally. Kwentuhan tayo ng konti kasi mga Pilipino relate sa kwento. Sabi po, okay, sabi sa John 1:12, if you are reading Bible, I'm not talking religion. I'm talking of something important, which is relationship. Diba? Sabi sa John 1:12, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng I hope na-realize mo yung sinabi mo. Anak ng Diyos. Paano daw? Yun lang nakipag-isa. Yung nakipag-isa, binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Mahalaga po ito kasi ito ay pundasyon. Ibig sabihin, I'm not talking religion, I'm saying secure before you ensure or assure muna ang iyong relationship with Him. Kasi doon ang pundasyon ng lahat ng bagay. Alam mo,
Naalala ko nung ako'y unang mag-abroad, galing Pilipinas. Kaya kanina, masaya naman ang aming encounter ng immigration officer. Okay? Kasi nung una kong labas sa Pilipinas, ayaw akong payagang umalis. Tama? Alam niyo bakit? Kasi hindi nila ako makita. Kasi mataas yung lamesa, mata lang ang nakikita. Yung kantang, sa mata makikita. Totoo yun sa akin. Kaya sabi, hindi. Ay ako, alam ko kung sino ako. Alam ko na hindi ako pwedeng... Kita mo, tuwang-tuwa pa si Madam Sunumalitin. Kita mo, sa kansilay ko, tuwang-tuwa. Akala na matantag din siya, parehas lang, it's a time. Direktor, kahit direktor mo kanina nga, it's a time. Tuwang-tuwa naman kayo. Hindi na minsan pag may lilibak tayo, diba? Tuwang-tuwa tayo, no? Yung ilong niya. Akala mo naman sa ilong niya ay matamos. But anyway, it's a matter of perspective. You must, alam mo, yung identity mo, hindi ka ma-insecure. Alam mo sa aming magkakapatid, ako po ang pinakamaliit, pinakamaitim, kulot pa. Kung ba kayo talaga. Pero alam niyo ba? Alam niyo ba? Na yan ay disenyo ng Diyos for a purpose, mamaya makikita niyo. Kapag alam mo ang iyong identity, hindi ka magkakaroon ng insecurity. Pag tumamig ka dyan sa mga nabupulang lipstick, sabi mo, ang pula masyado yung sa kanya. Yung lahat na lang susukat mo, base dun sa iba. No! That's a wrong point. You must know you, who made you, how God created you, who owns you. Kasi yung value mo is not from your work, it's not from your money, it's not from your partner. Yung iba naman, mawala lang si partner, ayaw ko lang mabuhay, mamamatay na ako. Matagal na panahon, wala siya, buhay ka, nung wala siya, mamamatay na ako, hindi ko kaya. Kapapanood nyo ng drama. Tama? Tama ba? Kaya yung value natin is not from anywhere. It must be sino ang may-ari sa atin. Dalawang bola. Kay, sino magaling na basketball? Michael Jordan. At bola ng kaibigan ng tatay mo kung sino man. Ibenta yung dalawang bola. May pagkakaiba ang presyo? Napakalayo. Mahal na mahal ang bola ni Michael Jordan. Because it's Michael Jordan's ball. Samantalang ito, ordinaryo. Ganyan ka. Kung alam mo na ikaw ay pagmamayari ng Diyos, yung value mo hindi nakadepende dyan sa katabi mo. Iiwanan ka niya, sasabihin mo, di wow. Hindi nasa kanya ang bagay. Nasa sino at saan ka galing at sino may-ari sa'yo. Iwanan ka man ng katabi mo, lalo na pag hindi ka na nakautang dyan, iwanan ka man niya, your value hindi nabawasan. Yung trabaho mo, hindi yan ang value mo, yung ownership ng buhay mo. Kaya alam mo, nung ako yung umalis sa Pilipinas that time, sabi ko sa immigration that time, first time yan. Sabi ko, ano pong sinabi dito sa passport? Tulungan daw kami sa abot ng lahat ng tulong, basta kami tulungan at bigyan ng. Buti na lang nung siguro nakita niya na persistent ako, sabi niya, ano bang trabaho mo? Sabi ko, professor, tumayo siya ganyan, tumingin ganyan. Ay, hindi mo. Nagulat at di nakapaniwala. Bakit? Ang confidence ko is not from myself. It is from who owns me. Kaya, mga kababayan ko, napakahalaga kung hindi mo alam kung sino ka, ang mundo ang mag-define sa'yo. And you know, kaya ko sinabing pundasyon ito kasi bilang isang anak ng Diyos, you were created to have an impact to your family and then to your community. Ganun yun. Hindi pwedeng magaling ka rin sa community tapos mapabayaan mo rin. Hindi pwedeng bigay ka ng bigay ng pera sa Pilipinas pero nakalimutan mo, hindi lang pala pera ang hanap nila sa iyo. Kasi syempre, in our absence sometimes, you just send money. But today, i-remind ko lang kayo na may mga bagay tayong namimiss.
Para nang sa ganun, pag ginawa natin patuloy ito at ginagawa, we will not just be a leader to a community, but first to our family. Andyan pa ba kayo? True. Alright. So mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, napakahalaga na maunawaan mo na ang halaga ng role mo, ang halaga ng buhay mo. Kaya nga, temo, pag may mga ganitong gatherings, pag nandyan ka, mas masaya, mas meaningful kasi presensya mo. Yung pagpunta nyo lang ngayon, napakahalaga nito. Kasi yun yung halaga mo. At walang makasubstitute ng presence mo. Yung hindi ka attend, you are cheating sa someone na dapat ikaw lang ang makagawa nun ng dahil sa'yo, hindi nangyari yung dapat mas kumpleto mangyayari na sana kung nandyan ka. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, salamat naman dumating ka. Tama? Hindi lang yun. Hindi lang yun. I don't know kung nakakainom pa rin kayo dito ng sito sa Hong Kong. Sito, meron pa? Pag nakita nyo yung sito, maalala nyo yung sinabi din sa 1 Peter, sa John 15:6, that sabi doon, you did not choose me, I chose you. So ang first seed doon is chosen ka ng Lord. Imagine mo, pinili ka. Sa dami-dami, kanina pa lang nung sinalubong ako dyan, dami-daming Pilipino, pero ikaw yung nandito. Ibig sabihin talagang pinili ka para ma-remind ka that you must have a greater impact. Para nang sa ganun, ang buhay mo na pinagpala ay maging pagpapala sa marami. Tama o tama? Sabi mo ulit sa katabi mo, may tama ka talaga mamaya. You are chosen and you are called. Pag sinabing called, nakita mo, ang dami ninimbita, pero wala yung iba, pero ikaw dumating. C2, called and chosen. Hindi ni barrister, hindi ni director. Chosen and called ka ng Creator. With that, you will have a powerful confidence that is not from your work, not from your income. Kaya wala kang yabangan dito sa income. Kahit pa tumaas sila ng sweldo, it doesn't matter because that does not define your value. Sa Pilipinas, ngayon ang mga teachers should be more pwedeng magpa-promote. Hindi po ako sumama sa promotion because my purpose is to come here to Hong Kong, in Macau, to China, or anywhere in the Philippines, in Palawan. Later, makikita nyo, pag nalaman yung identity nyo, it follows your purpose. Kasi kapag ako maging head doon, laging walang pasok. Kaya ang gusto ko lang sila ay magsayaw ko. So, hindi na pwede. Kasi when you are ahead, your focus is the learning. Ako nung minsan pina-OIC ng school, ang sabi ko nga, everybody get out from your classroom and let's exercise. Yung parang masaya. Yung nagtatrabaho, mahaba pa yung uso niya sa ilong niya. Panguna na, mahilig pang sunimangot. Kita mo? Sabi ko nga sa inyo, habang ikaw ay nagkakaroon ng joy out of this truth that on your side is not anybody, it's the one who created you, you will have a confidence sa buhay na hindi galing sa alpaman, kundi galing kay Lord. Kaya magiging powerful kang nanay, magiging powerful kang domestic helper ng Hong Kong, magiging powerful kang member ng organization mo and leader. But most of all, ang huwag kakalimutan, leader ka ng pamilya mo. And I'm going to share this a little mamaya na yung mga bagay na nakakalimutan yung gawin, na leader kayo ng pamilya, sige lang kayo kapadala. Akala nyo, yun na yun. No. Merong mga hahanapin sa inyo na kailangan natin gawin para mapanatili ninyo ang leadership nyo maging sa pamilya. Kasi tandaan ninyo, ang success sa family, it will be success to the community. Because the basic unit is the family. Kapag sa pamilya, maayos ang pamamalakad, magandang epekto sa komunidad. At with that, kapag naman yan ay nandito kayo sa association nyo, then you will be an encouragement to others. Na yung pinagdaanan mo, na napagtagumpayan mo, yun din pala ang pinagdaanan niya dahil sa iyo, ma-encourage siya, mapagtatagumpayan niya rin yun. Then, that
goes to the next. The next is your purpose. Knowing that your value is from the one who created you, then you should know your purpose and live on that purpose. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, kayo nandito sa Hong Kong, hindi dahil sa kikita ka lang. Gusto ng Lord, while you're here, you continue to grow. Kaya may mga association eh. Kaya may program ang OWA, kaya may program ang ating government. Because while you're here, hindi lang pagkita, kundi magpatuloy kang mag-grow. Kasi pag nag-grow ka, anong nangyayari pa niyan? Magiging good example ka or yung potential mo mangyari, makita, magawa mo yung dapat according sa purpose why you exist. Why are you here in Hong Kong? For a while or for a meantime. Hindi naman magtatagal lahat dito kasi nga lahat tayo ay pansamantala lang dito. Sabi ko nga sa inyo, minsan, I don't know kung totoo ito sa inyo, si employer nyo bumili ng high-tech na washing machine. Yung ba yun? Ha? Binago na? Kailan pa? Akala ko washing machine pala. Kahapon lang binago o matagal na? Binilang kayo. And then dumating dyan, anong ginawa nyo? Pinatungan ng mga damit. Minsan, ginagamit na patungan ng pagmahika. Kapatid, there is power in that machine. There is specialty na kayang gawin ng machine na yon. Makakatulong yon sa bilis at ganda ng resulta ng damit. Pero kung hindi alam ang purpose, ang function nun, hindi sila ang machine. Hindi diferensyado ang machine. Hindi ikaw may sila. Hindi mo lang alam kasi ang purpose nun. Tama o tama? Pumalakpak na lahat ng mga pinakaunawa. Kita mo sa kunay. Nag-alert ko na, ano? Gigil na parang may isa, pero pinigilan. Buti na lang. Alright? Same as simple as ballpen. As simple as ballpen. Kahit maganda ang ballpen. Okay? Kung hindi talaga ginawa ayon sa layunin niya panulat, ginawang panaksak na abuso ang function ng ballpen. Same as us. Ang tendency, kapag hindi tayo according to the purpose, din ang nangyayari, madali kang ma-misled, madali kang ma-discourage, madali kang ma-misuse ang buhay mo. Kaya nga, walang direksyon. Lalo pa dito sa Hong Kong, nakita nyo, kapag ang mga kababayan natin, hindi naging clear sa kanila, bakit nga ba sila nandito sa Hong Kong ngayon? Some, hindi ko sinasabing lahat. May mga misled ang buhay, may mga naabuso ang buhay. Tama o tama? Tama. Pero iba na yung mukha nyo Alright? Kasi nga, hindi nila nakita ano ba ang dahilan kung bakit sila nandito. Bilang mga leaders kayo, you are not just a provider in your family. Okay? Alam mo, yung perang pinapadala ninyo, yung pag walang direksyon na binibigay sa inyong pamilya, yung purpose pati nun, hindi rin nangyayari. Tama? Yes, tama. Alam ba ninyo na kaya ko sinasabing powerful talaga kayo? Kasi sa atin kung sino ang kumikita, siya ang may salita. Dati kasi yung lalaki may kapangyarihan. Ngayon, dahil walang trabaho, sino? Nanay ang may? Kaya pag mo, di ba, ikaw ang astig? Ikaw nasusunod. Kasi nga ikaw po ang kumikita. Meaning, wow, what an opportunity. Na kapag grabe, transform ka, alam mo ang identity mo, alam mo talaga ang purpose mo. My God, kaya alam nyo, ang powerful talaga kayo. Kasi kayo ang may kontrol dapat eh. Kaya lang, dahil nga, in your absence, parang pera lang ipapadala ninyo. Today, i-remind ko lang yung mga konti. Halimbawa, mga kababayan, nagbigay ka ng pera walang direksyon. Yes, nagbigay ka ng provision, pero yung presence mo, hindi mo pinapadama. Darating ang point, alam niyo ba? Nakatanggap na kayo ng sabi ng anak niyo, sana hindi na lang pera, sana ikaw na lang ang nandito. Sakit na, no?
Sakit nun, parang feeling mo na wala nang saysay yung paghihirap mo dito. Alam niyo po bakit? Kasi ganito lang gagawin natin eh. Huwag mong kalimutan, provider ka, yes, pero leader ka din ng pamilya. Wala na tayong magagawa. Ulit, salamat may mga tatay na nandito na sana talagang sila. Kaya lang, ang mga tatay nagnanay na. Not in a sense of gender, in a sense of taking the responsibility sa pamilya. Tama? Kaya makita ninyo ito, tatlo lang ang iwan ko sa part na yun. Kasi nandun yung heart ko. Kasi alam niyo po kami ay talagang more on family. Kasi niniwala talaga ako na kapag ang pamilya, maayos ang komunidad. Number one, you have to set a regular time with them. Hindi lang sa time na hayaan mong pagkailangan ka saka sila tatawag. No. Magsiset ka talaga ng time. Kailan kayo magkukol. Kailan kayo mag-uusap. At sa mga time na yun, mga nanay, tatay, sometimes just listen. Makinig ka lang. Anak, kumusta ang puso mo? Yun. Kasi sometimes, anak ka na ginagawa. At pinadala ko na dyan yung sa PowerPoint siya. Bahala ka na, anak. Okay naman yun kasi alam mo pera eh. Alala ko tuloy kanina sa immigration eh. I'm always excited sa immigration kasi I have so many stories about immigration. Alam mo nung panahon, nung pabalik-balik ko dito sa Hong Kong at Macau, sabi ng immigration Hong Kong sa akin, why are you coming back here? Alam mo sagot ko lang, just meeting my friends. How many friends do you have? At ba't hindi na matapos-tapos yung aking pabalik-balik? 3 months, biro mo naman, 14 days, lipat. Hindi pa nun masyadong mahigpit ang China, madali lang pumunta ng China. Kanina, tumawag yung immigration ng isa, tapos sabi ko, alam ko yan eh, pag tumatawag na, parang sundo na yan eh. Yung pala, hindi pala sa marunong mag-English. Sabi ko, huwag naman ganyan, nakakakabay yung kanyang mga eksena. Pag sabi ng English, alam mo sabi lang niya sa akin, hawag kayo mga papel. Oh, you are the guest speaker? Oh, yes. Sabi ko, babae, guest speaker, sino nagsabi doon? Yung pala hawak niya yung mga papel. Eh, sinabi lang niya na, you are also a visitor. No money, okay? No money, okay? Sabi ko kayo, no money. Okay, so, alam nyo, nasa inyong mga kamay. Kaya ang sabi ko dyan, napaka-powerful ninyo. Kasi, kayo po yung mayroong kontrol sa pamilya. Kaya continue. Yung leadership nyo dito, unang-una sa pamilya, ipaganap nyo yan. Tandaan nyo, sabi nga, distance is real, but disconnection is a choice. Tama? So kailangan, tanungin nyo po ang mga mahal nyo sa buhay kung kumusta talaga sila. Okay? Second, kahit malayo ka, yung bang pag-video call ninyo, you also have time to pray with them. Anak, pray tayo. O, di ba? O, masasabi ka, talagang nanay ko leader din, tatay ko leader din. Ultimo sa pagagay sa Panginoon, nandyan pa rin siya kahit malayo siya. Tama? Yes, tama. O, so, ibig sabihin, nandun pa rin. Kahit sa decisions, sumama ka, huwag niyong hayaan nga, ikaw na anak ng desisyon. Ano anak ang maganda nating gawin? Ano sa tingin mo? Pakinggan mo siya. Kasi ngayon, isa ngayon sa gift na pwede mong ibigay sa katabi mo, makinig ka lang. Kasi ikaw, sabihan ka pa lang, hindi pa siya natatala, lalap ka na nila naman ang problema mo na yan. Makinig ka lang. Sa pakikinig lang, okay na. Gift na yun. Ikaw naman kasi, wow! Sabi ka dali lang yan. Hindi ibig magsabi pa, sige, wag ka lang. Okay na. May tampo na yon kasi nga hindi mo pinakinggan. Pakikinig lang. Isa sa regalo na ibigay mo dyan sa katego mo, yan, pag ganyan-ganyan lang yan, may problema na pala yan. Tanungin mo siya ngayon, may pera ka? Yan. Huh? Alright. And another thing, okay? Another thing is, mahalaga magulang yung affirmation mo. Okay? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang tapang nyo kasi, kaya ko nililiwanag ito sa inyo kasi kailangan ikaw may hugot kang matindi sa Lord. Kasi pagdating sa anak mo, ikaw din ang mag-affirm. Powerful kasi magulang. Pag sinabi mong anak kita, mahal kita. Nagkamali, ganito, patawarin anak dahil mahal kita.
hindi ako natuwa. Mahalaga po yung words ninyo. Kaya nga, kayo po mismo, may mga magulang na negative magsalita sa anak, hindi nakakatulong, mas na didegrade. Pero yung affirmation ng isang magulang, kaya ako bilang anak, meron po siyang prinsipyo sa Bible na pag minahal mo at nirespeto mo ang iyong magulang, hahaba buhay mo, yayaman ka pa. Kita mo? Tama o tama? Tama. Hindi na rin kasi pangako yun ng Lord. For all the 10 commandments, yun lang ang positive presentation ng Lord na sabi niya, igalang mo, mahalin mo yung mga magulang, hahabang buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Tama. Di ba? Kaya, ako mahalaga sa akin yun, yung relationship. Kaya nga ganito ako kumpiyansa kay Lord. Ako nga lang siguro ang bumabiyahe ng hindi alata ng tao na ako lang tingin ko. Amen? Amen. Kaya, sa ganito, pag ako kasi ang flagship or ang brand na lagi kong sinasabi sa tao, yung kaninang greetings ko kanina, na sabihin mo sa katabi mong pinagpala ka ng Lord. Yan ang totoo. Kaya yan ang dinadala kong message sa inyo, ang pinagpala ka ng Lord. Kasi pag pinagpala ka ng Lord, alam mong pinagpala ka ng Lord, ito ang linya na dinadaanan mo, yung nabubuhay ka sa purpose niya. Tingnan mo, purpose is the original intent of creation of a thing. You are not here by accident. You are deployed, not displaced. Sa dami nag-apply sa Pilipinas, ang iba naloko pa. Ikaw naloko ka rin. Pero, nandito ka. Na-deploy ka pa rin. May purpose ang Panginoon. Purpose gives your sacrifice meaning. Pag alam mo ang dahilan ng Lord, ba't ka nandito, yung meaning na yan, lahat ng sacrifices mo, may kahulugan sa'yo. Hindi siya meaningless. Kaya, kita mo kahit may problema ka, tuwang-tuwa ka pa rin. Kaya sabi nga, di ba, ito, mukhang may diferensya na. May problema. Pero, that's an advantage. An advantage kasi, tinan mo, pag ganyan ka, kaya nasabi ko sa inyo, pag masayahin ka, yung sakit mo nilipat dyan sa katabi mo. Kasi, once you are grateful, that's powerful. Kasi hilo yung Satanas, si Diablo, sabi niya, hindi naman ang problema, natutuwa pa rin, nagpapasalamat pa rin, nagsasamba pa rin, nag-worship pa rin, nag-attend pa rin ng mga meeting ng association. Wala na nga siya, pero pa-absistive pa rin. Ibigay ko nga ito sa katabi niyang lagi na kasimangot. Kaya yung nakasimangot, yan ang pasahan ng lahat ng disgrasya. Kaya kung nais mo lang in grasya, siguraduhin mo, may ngiti sa iyong labi. Meron kang talagang pagsabi ng boss ko, pag good morning mo pa lang sa amo mo, talagang, oh boss, amazing day! Ito ako. Kung sasabi na, what happened to you? Oh, it's nice day, boss! What do you want to eat, boss? Excited kayong amazed ka? Subukan yung pumunta dito sa OWA, ganyan ang pagbati nyo dyan sa mga in-charge dyan. Kung hindi kayo pagtutulungan yan ng ma'am, ano po kailan? Wow, amazing! Good morning, ma'am! Talagang pag nagano'n kayong sakit mo talaga, lilipat yan sa mga nakasiman. Kasi walang negative energy matitira po yung positive. Oh, di ba? Si ma'am, naghahalilia ko sa tawa mo, kaya lang. So, makikita nyo, mga kasama, na a leader with purpose cannot be Hindi manipulated. ka antokin dito. Kaya alam mo, ako bilib dito sa inyo. Sabi ko nga sa panahon, parang feeling ko, galing-galing ko na. Nung nandito ako, parang kulang pa pala yung aking galing doon. Kasi imagine mo, galing nyo. May amo pa yan. May mga ginagawa pa yan. Isang araw lang yung lalabas. Sa Pilipinas na tangway, labas, walang pasok. Walang labas. Pero ito, kaya makita nyo, if you know that you're a leader and you know your purpose, no one can discourage you. Kaya pag bigyan ka ng problema, tawag ka pa eh! Ay, kumusta ka? Ano kami pag nilamita, kumusta ka na? Dahil ito pa rin, pares pa rin ng dati. Alam mo yung ganyung tao, lalong lalapitan niya ng problema. Kaya walang ibang share sa'yo, puro, dahil naman may problema na naman, dahil naman may problema na naman. Kung anong lagi yung pinag-uusapan, yan ang lalaki. Kaya pag may problema, yung pag-usapan, solusyon. Para solusyon ang mangyari, hindi yung problema, lipat na naman, alam mo ba, dahil meron akong sakit dito, dahil, tapos ito sakit na naman, mamaya, alam mo, dahil may sakit na naman ako dito, ang sakit na sa kanila.
ngumiti, yan, lumilipat sa iba yung kanyang sakit. Tama? Oh, so makita ninyo na mahalaga yung affirmation ninyo. Kaya alam mo, hindi madali talaga ang buhay ng isang leader. Yan, kayo yan. Tayo yan. Kasi kahit sakit ka na, pero pagkausap ng anak mo, parang wala rin sa'yo. Kasi yan ang leader eh. Diba? Sakripisyo talaga. Pero yan ang purpose. Bakit ka naging magulang? Bakit ka nandito? At dahil dyan, sabi na, hindi ka OFW lang, ikaw ay isang leader na naka-assign sa ibang bansa. Katulad kanina si attorney. Alright? And before I go to the last, kasi ito, nakita nyo, a good leader is like a candle, it consumes itself to light the way for others. Ayaw ko kayo maging ganyan. Do it's good. Kasi alam mo bakit? Sa kabibigay mo, ikaw ang nauubos. Kaya sabi ni Kendall, no, something wrong, no. It's like a candle. Alam niyo kung anong maging gusto ko kayo? Etong next. Ano ba yun? Ito pala. Alam. Alam mo bakit? Kasi kailangan lang laging may oil. Oil symbolizes the presence of God in your life. The more you have the presence of God, the more you continue to shine in this life. Amen. Amen. Especially sa pamilya, sa community, sa Pilipinas. Dito sa Hong Kong. Lalo ang panahon natin ng ating gobyerno, kailangan ka. Kaya bilib na bilib talaga ako. Kung pwede nga lang, kayo naman doon, kami naman dito. Kasi, kaya gusto ko, kaya balik ka doon sa una, kailangan talaga may pundasyon sa'yo sila. Kasi mauubos ka pag wala siya. Mauubos ka talaga pag wala kang hugot or pundasyon sa relasyon mo sa kanya. Yun lang yun eh. Ulitin ko, huwag niyong salahan ng isip niyo. I'm not talking religion. I don't like religion. I am promoting relationship. Because once you have the relationship, kaya ako ganito ako confidence kay Lord kasi nung panahon na buhay pa yung tatay ko, yung mga magulang ko, grabe yung relationship ko sa mga magulang ko. Yung tatay ko noon, hindi ako humingi, yung ano pa ako, ano yung tawag dyan? Yan, medyo okay yung bata pa kasi. Pag sinabi sinong maliit pa, sabi niya, bakit mo yung maliit ka pa rin? Medyo parang hindi bagay, sige, yung ako'y bata pa. Kaya tungtuwa kayo pag sinasabi maliit. Ano, sana hindi kayo magkaapo ng kasalanan. Maintindihan yun, pakiramdam ng sa kanila. Tungtuwa pa rin sila sa maliit. Magkaapo lang tayo, it's a tie. Ang relationship ko sa kanila, magandang tatay ko pag humingi ako, hindi ako umiiyak. Hindi ako yung, bigyan mo ko hindi. Sa isip ko kasi noon, tatay ko yun eh. Pagka humingi ako, hindi ako binigyan. Pagdating ko sa kitchen ko, ano sasabihin? Hindi ka binigyan ng tatay mo. Sino mo papaiyak? Tatay ko. Tama? Kaya hanggang ngayon, pag humingi sa Lord, wag kayong parang, ay Diyos kong mahabagin, hawuligan kami ng hindi gano'n. No! You should thank God and say, thank you, Father, for you are going to give me a blessing today. Amen. Powerful talaga. Lipat sa katabi mo yung problema mo talaga sa akin. Kawawa ka. Kaya sa Palawan, kawawa ang kapitbahay namin. Hindi nila alam na lipat lagi lang ang problema namin doon. May iba na doon na move na kasi na hindi nag-trust ko yung tindahan nila. Hindi kasi, sabi ko sa inyo, sikreto dyan, pag you have the joy of the Lord, safe ka. Okay? Kaya yung ikaw ba yung isang tao, Pilipino na pag nandyan, tagal-tagal niyo yung, andyan na siya, ano tayo, hiwalay na tayo. Hindi, dapat ikaw yung pag nandyan ka talaga na-inspire sila. Yung salita mo, talagang natutuwa sila, hindi yung salita mo, na-demote siya, na-discourage siya, dahil sa sinabi mo. Minsan ka na nga lang magsalita, hindi pa nakatulong. Yung magsasuggest ka, parang napatahimik lahat kasi ibis maganda na iba nung ikaw na nagsalita. Yung dapat, yung talagang, yung empowerment nasa iyo. Anong pastor ang pinakaiba ng power at empowerment? Yun yung kaninikang dila, power, yun yung power. Yung ngayon masaya, pagtapos dito, kumusta? Yun yung power. Pero yung empowerment is, yung energy mo, yung power mo, galing sa contribution ng ibang mga kasama mo sa'yo.
Kaya napakahalaga ang isa't isa. Hawakan mo yung katabi sa ang halaga mo talaga. Sabi mo, may pera ka ba dyan? Yan talaga. Yan ang kasunod dyan. Mahalaga yan. Si Director, pag hindi nyo ito sinamahan, iwanan kayo niyan. Tingnan nyo. Hindi. Kailangan sama-sama. Kasi yung presence mo, yung contribution, yung nga yung presence mo, malaki ng bagay eh. Kasi kahit pa paano, kahit puro ka lang kapi dyan sa uwa, ay pag-iusapan ka na makagawa ng mag-contribute mo, hindi yung puro yung ubus na doon yung... Bumila sana ako doon, sabi nung ano, yung nagpa-member ka muna, sabi ko, hindi na lang, dito na lang ako sa ano. May membership pala dyan. Hindi, parang member, no? Parang mag-login ka. Natakot ako, baka hanapan ako ng OAC. Kasi minala ko ngayon, mapapawi ako ng OAC. So, the last part is potential. It's to know what you carry. Sabi ko nga sa inyo, yung ikaw, yung tindig ng katabi. Ito may katabi mo, oh my God. Oh my God. Katabi mo ang isang malupit na Pilipino. Alam mo, yung ngiti pala niya, ilong pala niya kahit medyo flat, pero grabe ang confidence niya. Kasi yung potential niya ang nakikita niya. Diba? Yung iba kasi, tumaba lang ng konti, tapos tabihan ng medyo sigsa sa sabihin, ang taba ko na. Ikaw ang may gawaan niyan, hindi sa katabi mo. Sisisi mo. Tsaka kung dumating man ang sa Pilipinas, patay na yung payat, ikaw papatay pa lang. Sa different perspective. Yung nga lang, yung mga ilong-ilong, ang iba, pati mga ilong issue. Di ba? Yung mga tatangos na mga kanga, hello, hello, kita mo, hirap. Hirap sila makalabas, inhale siya, ha? Hindi makabuga. Samantalang ikaw, buong busis mo kasi ang laki ng butas. Yung labas-pasok ng hangin, maluwang. Kaya it's a matter of perspective. No? Lahat niyan, alam nyo, depende kaya dapat tama ang lagi ang response mo sa sitwasyon. Tama ang perspective mo, tama yung pananaw mo. May mga taong reklamador, pero parehas lang kayong umatin. Siya na puro reklamo nakita niya, pero ikaw talagang ngiti-ngiti. Kaya mo pala, nano ka? Excited ka? Grabe talaga. Gusto mo? Energy mo. Bakit? Kasi nga, alam mo na ikaw ay, sabi nga, the wealthiest place on earth, cemetery. Kasi nandun yung mga potential na sana nagawa nung buhay pa sila, kasamang namatay kasi hindi sila nabuhay ayon sa potential na meron sila. Ikaw ngayon buhay pa. Tinamay katabi mo kung buhay pang mukha niya. Titigan mo na yan kasi hindi natin alam kung kailan niya. Don't leave it unused. Kung saan ka ngayon, yung potential mo dyan, gamitin mo. Huwag mong i-unuse yan kasi your potential was meant for now. Di ba may tao kasi, sabi ng mga leaders ko, yung kanina president, yung mga taga-Baguio ba? Taga-Baguio ba yun sila? Benguet. Alam mo yung mga taga-Benguet, taga-Baguio, loyal friends, at matatalino. Yes. Sabi niya in China, mga kasama ko, taga-Baguio, yung kaway nila. Yung Enforcement. blip ng kaibigan ko, blip niya. Iba sila, kaya malulupitan mo na yun. Malalakas ako sa mga taga-Baguio yung mga taga-Baguio. Saan tayo? Sana? Meant for now. Yung iba pa-excuse. Sa susunod na po ako, Director, maging active. Yung sa susunod, wala na, hindi na dumating. Kaya nakalimot huminga, nag-inhale na nawala na. But honestly, we don't know yung death ng date ng death natin. Tama? Kaya mahalaga yung ngayon. Kaya kung pag nagsasalita kay ganito, isip ko ito ng muli kong salita. Tapos kayo yung mag-audience. Siyempre kayo yung mag-aabuloy kayo na nakita-kita tayo dito. Kaya nung ka-energy kasi, sabi ko kayo ko na yung muli. But honestly, kaya kapag lausi-lausi, kasi akala mo may oras ka pa. But you have to give your best. Every time you're given the privilege and opportunity, give your best. Kasi now is important. Okay? You carry untapped power. Every OFW carries leadership potential they have never fully released. Hindi tayo bibigyan ng ating mga taga-OWA kung hindi nila nakita yung potential natin.
Ang laki kaya ng ating pinpadala ninyo mga ano? Ano yan? Makita mo. Kaya nga kayo may kapit dyan kasi grabe mga creators, powerful talaga. Nakakaano talaga, nakaka-encourage. Kaya kapi lang kayo ng kapi, hataw lang sila. Kasi yan po talaga yung pasasalamat namin na kayo ay faithful na nagiging blessing sa Pilipinas. Kasi grabe yung potential niyo. Kaya ang galing, we have NARIAG, we have different associations. Patatagin, palaguin natin kasi dun yung ma-carry yung mga potential na mayroon kayo. Kaya tinutay mo doon kanina yung mga sa inyo nila, yung mga ano ng yung fish ba yung parang net na ano yan, kita mo yung power ng ano nila. Hindi mo potential din yun. Yung mga potential ng mga yan. Imagine mo ha, nag-uupas yan sa bahay pero dito gumagano. Powerful. Ganyan, katindi, ganyan. Amis na miss kami dito kasi kailangan mag-fix na yung potential na yan. The most dangerous OFW, yung mga taong in a community is the one who deserve their potential. Kaya nga, mahalaga na huwag mong ma-miss yung ano na ito, yung pagkakataong binigay. Ang pinakamapanganib na tao, ito yun, sa komunidad ay yung OFW na natuklasan niya ang kanyang potential. Marami pang susunod sa inyo mga magli-lead na makakatulong, makakapartner ng government at dito kung anumang lalo na. So, I only have the 3 foundations of sustaining impact. Your identity, that is not about your job, you are made in the image of the King. Alam mo si Jesus, diba, ang kanyang isang sinabi, siya ay King of Kings and Lord of Lords. Kasi ikaw ay anak ng hari. So, grabe. Kaya be careful with your word. Sometimes, sinisisi mo yung katabi mo, lagi mo kasing binabanggit. Amen. Negative. Sabi, kanina lang sabi ko, palimayin ko sa inyo na mayaman kayo. Sabi ng iba, ha? Parang nagduda. Kasi you thought that only pag sinabing yaman, materials, property, pera? No. If you forget to appreciate yung value nyo, makinig po kayo, go to hospitals here. Go to cemetery. Go to prison. Sa hospital pa lang, yung mga hirap, yung nagbabayad ang oxygen, magkano? Magkano bayad? Ikaw, dahil sa laki din ng ilong ng butas at ilong mo, yung hininga mo, grabe ang bigay na, yung sa iba, kunti lang hangin, ikaw ang dami dahil sa laki na. Enjoy mo. Libre! Sa hospital ang mahal niya. Mahal na eh. Kaya, powerful. Tandaan ninyo, speak positive to yourself. Bagay ka maging to others. Ako pag-isip ko sa mga, anong hindi ka sa umaga? Pagkakas mo nalangin. Pumunta ka sa siyete, may yung salamin sa mo. Kaya ka na hindi maka-appreciate dyan sa katabi mo kasi ikaw mismo hindi marunong mag-appreciate ng creation ng Lord. Kung pa sabihin, ay, ang takas mo, pangit ang aking ano. Ay, puro pangit. Kaya tinan mo sa kaibigan mo, ay, ang ano mo, ang pangit ng ano mo, ganun ka din. Kaya ikaw dapat muna. If you know how to appreciate yourself, that's the only key. Marunong ka mag-appreciate ng iba. Wala kang ibang nakita. Paggamit mo, ay, besang taba mo na. Wow, ikaw na ang payat. Parang nato yung sa mali. Nakita mo lang mali, sasabihin mo, pakailangan talaga sabihin mo. Hindi sabihin, piliin mo yung salita. Siguro, chubby or parang medyo hindi masyadong masakit. My point is, pag lumabas sa word, make sure magiging encouragement pa siya. Makapapakinabangan ba? Maganda kaya? Kasi alam mo unang makikinabang, ikaw eh. Ang lapit ng labi mo sa tainga mo. Dinig mo agad yung sinasabi mo. So balik din sa'yo. Kaya sometimes may mga negative na nangyayari sa buhay mo, ikaw ang may karamihang may gawa niya. Kasi yung labi mo, ganyan na nga, minsan mo magsalita, ang salita pa marinigay. But if you know this, talaga grabe. Kahit nandito kayo, kahit ang dami ng problema,
Powerful. Lalo pang nagsalita ka, tumawag ka sa Pilipinas, pakikinggan ka, ikaw ang nagbibigay. Ang problema, yung words mo, wala rin kasamang word of God. Walang values. Kaya, ang buhay nila doon, value. Value na. Kasi nga, walang values. Diba? Pag daw ang tao walang values, value yan. Gusto mo yun? Oh. Ibig sabihin, may say ka, mayroon kang authority na ituro sa kanila ang values. Purpose, you are deployed, not displaced. Hindi ka po dito parang wala lang. You are here for a purpose. You have to walk and live sa ganyan. Kung saan ka ngayon nagiging blessing, kung ano yung talento mo, kung sayaw lang talaga. Sige, mag-practice ang sayaw. Para wala ka nang ginawa, magsayaw. Yung iba, tatawa ni sumasayaw, pagka mo hindi mo nag-exercise. Yung sayaw kasi, magandang exercise din yan. Kaya sa susunod, lahat ng tayo magsayaw dito. Sayawan ba? Purpose gives your sacrifice meaning and protects you from abuse. Hindi maabuso ang buhay mo ng sarili mo kasi alam mo, kailan ka mag-say yes, kailan ka mag-say no. And the last is potential. Don't go to your grave with your gifts. Activate your potential to activate yourself. And ladies and gentlemen, the last, don't die with your leadership still in you. Know your identity, walk in your purpose, release your potential. And the last prayer ko sa inyo, mga kababayan ko, shine on. This is your moment. Yung binigay sa iyo ng pagkakataon yung ngayon, that is your moment. Shine on. Sabi sa Matthew 5:16, let your light shine before men so they may see your good works. Good works. Makikita nila yung good works mo. Kasi pag ginawa mo, hindi mo ginagawa sa amo mo. Ginagawa mo kay Lord. Hindi mo ginagawa sa tao, kay Lord mo ginagawa. Kaya iba yung galing ng Pilipino, iba yung tinanim mga amo nyo. Hindi na nga kayo bitawan eh. Sa sobrang galing nyo. Minsan nga kayo ng mukhang amo, kayo na rin parang nagdedesisyon. Diba? Kasi ganun, kagaling ang good works. Yan ang puhunan natin. Yan ang resulta ng tatlo na tinuro ko sa inyo. And most of all, you will give glory to our Father in heaven. Pagka ganun, laging ang langit bukas para sa inyo. Amen. Lagi ang mensahe niyo maganda. Grateful lagi, mapagpasalamat sa Panginoon no matter what. And that would make your life totally different from other OFW. Maraming salamat po at ako ay willing kahit isa dalawang tao, kausap, gusto ko lang talaga may empower mga tao dahil napakaikli ng buhay sa mundo. God bless you. Wow, that is really powerful.